Jason, baka nakakalimutan mong pinalayas mo ko. Alam mong minahal kita, pero napuno ka ng galit. At natatakot ako sa'yo. Natakot akong sabihin sa'yo dahil kinaladkad mo ang pangalan ko sa dumi. Kaya wala kang karapatang makipag-ugnayan sa aking anak pagkatapos ng pagtrato mo sa akin. At bakit kumuha ka ng private investigator para sa akin? Bumukas ang bibig ni Jason at muling isinara, na halatang nag-iisip. Napayuko si Catherine sa harapan ni Jason. Dati, dinadalhan siya nito ng mga bulaklak. Hinahalikan sa pisngi habang nagluluto siya ng hapunan. At tuwing Sabado, ito ang gumagawa sa kusina. At tinitrato siya tulad ng isang reyna na nagbibigay sa kanya ng almusal sa kama. Anong nangyari sa lalaking minahal niya noon? Tama ka, Catherine. Nabulag ako sa galit. Pinalayas kita at iniwan kayong dalawa. Sinuklay ni Jason ng mga kamay ang kanyang buhok. Mukha siyang wasak na wasak at sira. Ngunit hindi pa tapos si Catherine. Kailangan niya ng higit pang sagot. Pagod na siyang magkibit-balikat. Kailangan niyang malaman kung ano ang sinusubukan nitong sabihin. So, anong naisip mo, Jason? At pumasok ka sa lugar na pinagtatrabahuan ko. At gawin akong tanga sa harap ng mga kasamahan at kliyente. Bakit hindi mo sabihin sa kanila na hiniwalayan mo ko? Tumingin si Jason mula sa sahig, patungo sa mga mata ni Catherine. Nang sandaling iyon, ay may nakikita si Catherine. Guilt. Ramdam na ramdam niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit ayaw niya iyong pagbigyan. Catherine, may sasabihin ako sa'yo. Hinawakan at kinalikot ni Jason ang mga butones ng kanyang suit jacket. At pagkatapos ay tumango si Catherine. Hudyat na magpatuloy siya. Hindi ko sinabmit ang papel ng diborsyo. Mabilis na sabi ni Jason. Akala ni Catherine ay mali ang narinig niya. Nagbibiro ka ba? Nanlaki ang mga mata niya sa pag-iisip na kasal pa rin siya. Imposible ito. Pinirmahan niya ang mga ito bago lumabas ng bahay. Bakit hindi niya isinumite ang mga iyon? Hindi ko iyon ginawa, Catherine. Akala ko babalik ka at kakausapin mo ko. Pero pagkaraan ng ilang araw, nakaramdam ako ng lubos na kalungkutan at nadurog ang aking puso. Kung nag-usap sana tayo, gusto kong bumalik sa'yo. Then after a while, nakalimutan ko na lang. Pero nakonsensya ako nang malaman kong hindi mo ako niloko. Para akong siraulo nung panahon na yon. Saglit na nag-isip si Catherine. Hindi ito maaaring mangyari ngayon. Seryoso ka ba? Ang kanyang boses ay mataas. At nang iangat niya ang kanyang tingin, ay tumango si Jason. Kailangan kitang intindihin ang oras na yon. Dinaan ko sa inom ang lahat ng problema ko. Nagtrabaho ako sa lahat ng oras. Natutulog ako sa opisina para makalimutan ka. Sobra akong nakonsensya nang mapagtanto kong ako lang ang nanloko sa relasyon natin. At dahil dyan, ako lang ang may pananagutan. I'm sorry. Nagtama ang mga mata nila. Catherine, I cheated you. I couldn't face you. Si Catherine ay nakatayo doon habang pinapanood itong nakanganga. Paano sila napunta dito? Happily married sila. At pagkatapos ng ilang oras, ay hiwalay na sila. Well, hindi naman talaga. Ang pinaka nakakagulat sa lahat ay ang katotohanang inamin nito. Kahit ito ay hindi maaaring sapat, nagsorry ito sa panghuhusga sa kanya at humingi ng tawad. Ano naman ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Catherine. Tumingin sa kanya si Jason bago ngumiti. Una, gusto kong makilala ang anak natin. Shit, hindi ko man lang alam kung ano ang pangalan niya. Sabi niya nang may panghihinayang. Tumango si Catherine. Kung gusto mo talaga, huwag mong ipakita ang pagkamainiti ng ulo mo simula ngayon. Ang pangalan niya ay Ellie. Bawal ka magmura sa harap niya, manigarilyo at uminom. At higit sa lahat, bawal ka magtaas ng boses. Deal. Umaasang sabi ni Jason. Maghahanda ako. Ipapalinis ko ang buong bahay. Pagagandahin ito.
at yayayain ko ang asawa kong umuwi. Ngumiti siya pagkatapos sabihin ang listahan ng kanyang mga gagawin. Jason, hindi pa ganon. Come on, Catherine. Please, it doesn't have to be today. Hayaan mo muna akong makilala ang anak ko and then think about it. Isa pa, napakahirap magpabook ng decorator ng bahay. Nagmamakaawa si Jason sa kanyang mga mata at nagsusumamo kay Catherine upang pumayag. Fine, but if only Ellie likes you. Nakaramdam ng panghihina si Catherine, ngunit hindi niya talaga maitatanggi na makikilala ni Ellie ang ama nito kapag ito ay pumayag. Bahagya siyang umiti. Jason Sanders, hindi mo alam ang hamon na meron ka. Si Ellie ay napaka-protective sa kanyang ina at mahirap makuha ang kanyang loob. At tiyak na nagmana ito sa kanyang ina. Naisip ni Catherine sa kanyang sarili. Lumabas ng kwarto si Jason pagkatapos magpaalam. Tumayo si Catherine sa pintuan at tiningnan ang mga katrabaho. Siguradong sasabak siya sa mga tanong mula sa kanyang mga katrabaho. Matapos ang malalim na paghinga, ay binuksan niya ang pinto at lumabas. Mahaba ang pinto mula sa kanyang cubicle at ngayon ay lumilipad na sa ere ang sikreto niya. Catherine. Isang mataas na boses ang tumawag sa pangalan niya. Lumingon siya at nakita niya ang nasa harapan niya. Nakasuot ito ng maigsing palda at nakatakong ng mataas. Cheryl. Nag-join si Cheryl sa kumpanya. Mga 3 buwan na ang nakakaraan. At umakyat ito sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga boss. Nakakatawang naging kaibigan ni Cheryl si Catherine. May problema ba kayo ni Jason? Bahagyang tumawa si Cheryl. Niloko si Catherine ng dalawang ito at hindi na niya ito hahayaan na lumakad muli sa kanya. Pakiramdam ni Catherine ay kumukulo ang kanyang dugo at bago pa siya makapag-isip ng maayos. Well, kailangan mo siyang pasayahin. Catherine, ang ibig kong sabihin, hindi ito ang unang pagkakataon na may ibang taong tutugunan ang kanyang mga pangangailangan. Taas babang tiningnan ni Catherine si Cheryl. Saka tumawa. Cheryl, sorry sa pagsasabog mo ng mga bastos na salita. Dahil magkasama pa rin kami ni Jason. Medyo naghiwalay lang kami. Pero sa papel, kasal pa rin kami. Meron din kaming isang anak. At lilipat na kami sa bahay niya sa hinaharap. In future, it would be appreciated if you keep your legs closed. Because I heard you weren't a good ride. Kasunod noon, bahagyang inihagis ni Catherine ang kanyang buhok sa kanyang balikat at naglakad palayo. Naiwan si Cheryl sa likod at narinig niya ang palakpakan mula sa mga staff ng opisina. Nakaupo si Catherine sa kanyang sasakyan at nakatingin sa opisina kung ano-ano ang iniisip niya. Bakit siya nagalit nang sinimulan siya ni Cheryl? Hindi ito dapat at alam niyang walang halaga sa kanya si Jason. Kaya kailangan ng bibig niyang matutunan iyon. Napabuntong hininga siya at umiling-iling sa pagkabigo. Si Ellie ay umuwi sa kanyang lola at kukunin niya ito ngayong gabi. Alam niyang mahal na kanyang ina si Ellie. Alam ng kanyang ina na pag natapos ang sem break ay kukunin niya si Ellie. Binigyan siya nito ng oras para pumunta sa ospital at gawin ang mga bagay na dapat niyang gawin. Miss na miss ni Catherine ang kanyang anak. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ng kanyang 4 years old na anak ang tungkol sa daddy nito? Nag-alala siya. Ngunit habang nagmamaneho patungo sa kanyang ina, ay iwinaksin niya ang lahat ng isipin sa kanyang ulo. Ang pagmamaneho patungo sa bahay na kanyang ina ay nag-iwan sa kanya ng pangangati na muling makita si Ellie. 10 araw na ang nakalipas at nananabik na naman siyang makasama ang kanyang anak. Makaraan ng ilang sandali ay bumaba siya ng kotse. Mami? Matamis na boses ang narinig niyang tumawag at nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Ilang sandali pa ay narinig niya ang mga paa na tumatakbo sa sahig. At isang cute na batang babae ang yumakap sa kanya.
Bahagya siyang napahagikik at pinisil-pisil si Ellie. Pagkatapos ay tumayo si Catherine mula sa sahig at niyakap ang kanyang ina. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong siya ay bata pa, kaya hindi siya nagkaroon ng magandang relasyon sa kanyang ama. Mag-isa siyang itinaguyod ng kanyang ina at dahil doon ay nagpapasalamat siya. Ang kanyang pagkabata ay punong-puno ng magagandang alaala na kanyang papahalagahan magpakailanman. Pagkaraan ng ilang sandali, ay umupo sila sa gilid ng mesa at nag-usap tungkol sa kapitbahay ng kanyang ina, kaibigan, at kay Ellie. Ngumiti at tumawa si Catherine kasama ang kanyang ina. Hindi madalas na kailangan niyang gawin ito. Tumatawag siya sa bahay tuwing Miyerkules ng gabi. Ngunit ang pagiging relax at masaya sa ganitong kapaligiran ay nagdulot ng katahimikang epekto sa kanya. Anak, nagtanong siya tungkol sa daddy niya kahapon. Ang sinabi na kanyang ina ay nagpagising sa kanya. Ano? Hindi makapaniwalang tanong niya. Catherine, gusto niyang malaman kung nasaan ang daddy niya. Tinatanong niya kung mahal siya nito. Tinitigan ni Catherine ang mata na kanyang ina. Anong sinabi mo sa kanya? Tanong niya na tila hindi alam sa sarili kung ano ang sasabihin niya kapag nagtanong si Ellie. Tumaas ang kilay ng mama niya. Ano pa nga ba ang dapat kong sabihin, Catherine? Sinabi kong mahal na mahal siya ng daddy niya. Bakit ginawa mo iyon? Bulalas ni Catherine sa kanyang ina. May sasabihin ako. Tumaas ang tono ng kanyang ina. Senyales na magsisimula ang isang damakmak na salita at ayaw ni Catherine na makipag-away sa kanyang ina. Hindi na yun mahalaga, ma. Tsaka, nag-uusap na kami ni Jason ngayon. Natigilan ang kanyang ina sa kinauupuan at tumitig sa kanya. Pumikit ito ng isang beses at pagkatapos ay nagtanong ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Kasing gwapo pa rin ba siya ng dati, anak? Ang lawak ng ngiti nito ay tulad ng dati. Ma, bahagyang tinakpan ni Catherine ang kanyang malarosas na pisngi at umungol ng malakas. Siguro mas mabuti pang umuwi na kami. Maaga pa ang trabaho ko bukas. Nagpaalam sina Catherine at Ellie sa ina at nagbigay ng halik at yakap bago umalis. Pagka-uwi nila, tinulungan niya si Ellie na makalabas ng sasakyan at kinuha ang bag sa likod ng sasakyan. Binuksan niya ang pintuan sa harap at umakyat si Ellie sa hagdan upang magpalit ng panjama. Nagtimpla siya ng kape dahil may gagawin pa siya bukas ng umaga. Nataranta siya nang may kumatok mula sa pinto. 9:30 na ng gabi at hindi niya alam kung sino ang bibisita sa kanya sa ganitong oras ng gabi. Suot ang kanyang panjama at lumang kamiseta ni Jason. Pagkatapos nilang maghiwalay, at least deserve niya ang ilang souvenirs. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan iyon. Nice shirt. Ang pamilyar na boses ay nagpaangat ng tingin sa kanya at nakita niya ang bastos na mukha sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Catherine na nakataas ang isang kilay. Sisimulan ko nang ilipat ang mga gamit mo sa bahay natin. Sa umaga, gusto kong bantayan si Ellie habang nasa trabaho ka. Hindi. Maikli at malalim ang sagot niya, pero nagpadala ito ng mensahe. I'm sorry, pero hindi ko hahayaang ipagkait ng asawa ko na makita ko ang anak ko at kailangan mong umuwi. At some stage, sinabi mo sa buong opisina kung saan ka umuwi. Napaawang ang bibig ni Catherine nang marinig ang huling sinabi nito. Paano mo nalaman? Ngunit pinutol siya ni Jason bago pa siya makapagtanong. Papasukin mo muna ako. Kinindatan niya si Catherine at naglakad papasok ng bahay. There's not much to do when Thank you all guys for I listening and can watching. is thinking about you not doing well.